Magandang hapon, Lisa. Long time no hear. Magandang hapon din, Pete. Talaga naman, mukhang masyado tayo dalawa busy. Lalo na ngayon na tumatakbo tayo sa Senado, medyo busy talaga. Oo nga kaya sa kabila ng pagiging hectic ng schedule mo, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa paanyaya namin na magkasama tayo dito sa kwentuhan sa isang pinakamainit na issue ngayon. Napag-usapan na ba ng inyong grupo itong ERC order na pinapagsole ng 19.9 billion ang Meralco ng kanyang sobrang paniningil sa nakaraang 3 taon simula nung July 2022 hanggang December 2024. Ito ba ay napag-usapan na ninyo sa inyong grupo? Well, nagkaroon na kami ng ilang mga pag-uusap. Ang bayan muna ay nagpahayag ng posisyon kaugnay nito. Ang bayan muna naman ay kasapi ng Makabayan Coalition. Meron na rin ibang mga discussions, internal discussions kami tungkol dito. At we are well aware tungkol dito sa order na dapat ay i-refund ang ating tayong mga consumers ng kuryente, no, na almost 20 billion pesos dahil nga dito sa over. Tama yan. Although hindi ito yung unang ERC order na nagpapasole ng sobrang paniningil ng Meralco, sapagkat noong kalagitnaan ng pandemic o ng lockdown, o noong December 2021, ay nag-file ang Meralco ng 2020, December 2020, nag-file ang Meralco at sila ay voluntaryong nag-offer na magsole ng 13.8 billion na sinangayunan ng Energy Regulatory Commission, binigyan ng Provisional Authority noong January 2021 na isoli nga itong 13.8 billion sa mga consumers. So, ito yung kanyang background, Lisa. Ang dating nito, unang-una sa NASICOR, nung mag-volunteer ang Meralco na magsole, wala itong audit nakapagtataka ito at nakapagdududa sapagkat noong 2006 ay lumabas yung desisyon ng Korte Suprema noong 2006 lumabas yung desisyon ng Korte Suprema na kung saan ang petitioner ay ang bayan kasama yung humayong Genaro Luwalhati at sinabi sa ERC na to seek the assistance of COA in auditing Meralco. Kaya nung inaudit ng COA ang Meralco dun sa dalawang test period na 2004 and 2007 ay lumabas na mayroong over-recovery ang Meralco na almost 14 billion dun sa taong 2004 and 2007. At ito ay nilabanan ng Meralco. Nilabanan ito ng Meralco hanggang sa yung motion for reconsideration natin ay binasura ng ERC kaya napilitan tayong umakyat sa Court of Appeals noong 2013 at ibinasura din ng Court of Appeals yung ating petition. Dinala natin ito sa Korte Suprema at noong 2019 tayo ay pinanigan ng Korte Suprema. Kaya actually, nakakapagtaka nga na sa totoo lang kung kukumputin natin, no? Yung makukuha ng mamamayan, halimbawa doon sa kung ikaw ay nagko-consume ng 200 kilowatt-hour na kuryente, ay talagang kung hindi ako nagkakamali ay aabot sa 20 plus pesos to 50 plus pesos ang matatanggap mo na refund. Pero dahil naman dito sa increase na ito, na panibagong increase ng singil sa kuryente, ay luging-lugi pa tayo. If I'm not mistaken, it is more than 140. Kaya nga, tama yung sinabi mong nakakapagtaka. Bakit kaya? Diba?
Tama ba ako na pag sa balanse, bagamat magkaibang usapin, ano? Itong isa ay pagtataas ng singil sa kuryente at ito naman ay yung refund. Pero hindi maiiwasang magkadugtong ito eh. At sa suma total, tayo pa ang lugi. Kung maaprubahan talaga itong inihingi ng dagdag singil na 33 centavos per kilowatt hour at yung kanilang refund ay 20 centavos lamang sa mga residential consumers, talo talaga tayo ng 13 centavos per kilowatt hour. Kaya pa imumultiply mo lamang yung 13 centavos na diferensya times their kilowatt hour consumption, talagang talo tayong lahat. Hindi lang yung marginalized consumers, kung hindi lahat ng residential consumers ay talo sapagkat ang isusole ay 20 centimos lamang, pero yung kanilang pending petition na pagtataas ay 33 centavos. So 13 sentimo talaga ang diferensya, kikita pa talaga sila. Actually, di ba, Pete, ito nga yung problema doon sa ating pagkukwenta, no, ng presyo ng kuryente. Kasi di ba different stages ito. Mayroong generation, may transmission, may distribution. At Tama. para sa mga ordinaryong nanay, di ba, na siyang nagbabayad ng kuryente buwan-buwan, parang ang hirap maintindihan ito, no? Napaka-komplikado. Walang transparency doon sa kwentahan, di ba? At kaya't hindi natin alam yung mga hidden charges. O kung may patong-patong na diyan, hindi rin natin talaga makita kung nasaan, di ba? Na ano yung mga sinasaad sa kontrata, di ba? Doon dito sa various stages na ito kasi iba-iba ang nagpo-provide niyan, di ba? So, talaga napakahirap at sa suma total kayang-kaya talaga na itaas ang presyo, ang singil sa kuryente na kung saan merong focus na dinadagdag sa bawat stage, no, ng mula doon sa generate ang kuryente hanggang doon sa madidistribute sa ordinary consumers itong kuryente na ito. Tama ka naman dyan, Lisa. Marami talaga ang ganyan ang impression ngayon sa pagpresyo ng Energy Regulatory Commission sa kuryente, hindi lamang sa Meralco, kundi sa buong bansa. At yan din ang dahilan, Lisa, kung bakit nagiging masigasig tayo sa ating paghingi sa Energy Regulatory Commission na dapat ipa-audit ng Meralco. Kasi sa nagdaang halos 2 dekada, walang audit ang Meralco pero ang kanyang presyo ay pataas ng pataas. Hindi lamang sa sinasabi nating distribution rate, gaya ng sabi mo, pati na sa transmission at saka sa generation charges ay tumataas din. At ito ay walang nakikitang proteksyon ng mga consumers na dito sa pagtaas ng presyo ng kuryente na salungat doon sa pangako ng EPIRA na ipinasa ng Kongreso. At alam natin na ang inyong grupo ay talagang kontra dito sa taas ng presyo ng kuryente. Gusto ko lang sabihin na nabanggit mo yung EPIRA. Ito kasing batas na ito talagang failure, no? Na sinasabi na by privatization, bababa daw ang presyo ng kuryente. Pero alam natin na hindi nangyari yun. At lalo pang tumataas ang presyo ng kuryente. Kaya nga noon pa man, ay nanawagan na kami para sa pagbabasura ng EPIRA. At sa tingin namin, hindi na talaga pwedeng reformahin yung EPIRA kung hindi kinakailangan talaga na ang crucial pagdating doon sa isang vital industry such as power ay yung nationalization. Kailangang isa bansa ito. Hindi kailangang ipaubaya ito sa mga pribadong kumpanya na siyempre, ang point of view nila, yung negosyo yung profit. Na kumbaga, hostage na tayo because this is a vital industry. Hostage na tayo kung anong sabihin nilang presyo, talagang yun ang babayaran natin. Tama. Kaya nga, hinihingi talaga ng NASICOR sa Energy Regulatory Commission na proteksyonan ang consumers sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa Commission on Audit na ipa-audit ang Meralco. Kasi yung huling audit ng COA sa Meralco,
noong 2004 and 2007, ito ay nagbunga ng findings na mayroong almost 14 billion na sobrang paniningil ang Meralco na ipinasosoli nga natin. At dahil nga dyan, nakikita natin na itong presyo ng kuryente na ipinagkakaloob ng ERC ay dapat ito ay maunahan muna ng isang pag-audit upang makita natin kung yung mga ginastos ng Meralco ay talagang may kinalaman lamang sa pagbibigay ng kuryente. At nakikita natin ngayon, Lisa, na itong overcharging ay nagiging systematic and intentional. Kaya kaya tayo to ay namamangha kung bakit naniniwala lang kaagad-agad ang Energy Regulatory Commission sa sinasabi ng Meralco ng aming sobrang paniningil ay 19.9 billion. Nakikita natin dapat na nararapat na gawin ng ERC ay ipa-audit muna ang Meralco upang ma-determine kung tama ang sinasabi ng Meralco na 19.9 billion lamang ang kanilang sobrang paniningil. Sapagkat dun sa nauna, yung nabanggit ko kanina, Lisa, na pag-refund ng Meralco ng 13.8 billion, tayo ay nagpahayag na sa ERC na dapat alamin muna natin talaga kung magkano yung sobrang paniningil sa pamamagitan ng audit. Hindi tayo pinanigan ng ERC, yet, even without an independent audit, lumabas yung 13.8 billion, umabot ng 48 billion. Ano kaya ang tingin mo na dahilan dyan? Kasi alam ko talagang nakafocus ang grupo nyo dyan. Ano kaya ang tingin mo bakit hindi ino-audit? Yan nga nakikita natin kasi kung i-audit, malalaman natin kung nandyan pa yung perang sobrang paniningil. Di ba? Kung i-audit, malalaman din natin kung wala na dyan. Kaya kung poproteksyonan talaga ng ERC ang mga consumers, dapat ipa-audit niya agad upang makita kung naisantabi yung 19.9 billion o baka sobra pa sa 19.9 billion nang ito ay maipasoli agad na merong interest at alam ng bawat isang consumer yung kanyang entitlement sa refund. Kasi yung nagdaan na 48 billion na refund, hindi naramdaman ng consumers yun eh. Ang nakinabang lamang doon, walang iba kung hindi ang Meralco at ang Energy Regulatory Commission dahil hindi niya ginawa yung kanyang dapat na gawin. Kaya talagang napakamakatarungan nga nitong ating panawagan para doon sa transparency. At ang unang-una dyan ay yung pag-audit. Nang makita natin kung ano nga ba at nang hindi tayo naiisahan kumbaga. No? At alam mo, sa isang household, ang isa sa malaki talaga na gastos niya sa buwan-buwan ay itong kuryente. Nasingil na nga sila ng presyo na mas mataas pa sa binabayaran ng commercial and industrial consumers kasi ang average ay 1 peso and 35 eh. Samantalang yung binabayaran ng marginalized customers na up to 200 ay 180 eh. Mas mataas ng 45 centavos. Sinobra na yung paniningil. Ngayon sa pag-refund, wala pang transparency. Hindi pa ipapakita kung magkano ang kanyang dapat, kung magkano yung sobrang singil sa kanya, nang malaman niya kung magkano yung dapat isoli sa kanya, nang mapaghandaan niya ito sa kanyang mga pangangailangan sa araw-araw. Dahil alam naman nating hikaws ang mga customers na to, sa pamamagitan ng isang bagsakan na refund sa kanila, nitong 3 taong paniningil sa kanila, malaking kaginawa nito sa kanila kung sila ay makatanggap halimbawa ng buong 30,000 pesos or 50,000 pesos. Malaking kaginawa nito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sana maunawaan ng Energy Regulatory Commission kung anong ibig sabihin ng consumer protection. Alam mo, ang isa pang napansin ko, Pete, yung ating mga opisyalis ng gobyerno, no, o mga komisyon na appoint, diba, dito sa mga mahalagang posisyon na ito, ay mga dating nagtrabaho doon sa mga power companies. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-hit ang follow button at mag-subscribe sa channel.